Hello mga lalabs, mga vayots! Magandang hapon from Kuwait, magandang gabi Pilipinas, magandang umaga, tanghali, hapon or gabi sa sulok ng mundo. Mega love shoutout sa mga kapwa ko po OFWs around the world. Hello, mega love shoutout po sa inyong lahat. Lalo na yung mga kapwa ko Duterte, yung mga solid Duterte supporters na nasa Amerika po ay magkakaroon po sila ng hakbang maisog rally ngayong June 2nd or pizza dos ng buwan ng Hunyo ngayong taon na 2024. So, suportahan po ng mga kapwa natin na solid Duterte supporters ang hakbang maisog rally po sa Amerika. So, kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like at share. So, dito po tayo ngayon sa ating topic. Naku po, si PBBM pala ay pwede rin palang hulihin sa Amerika pagkatapos ng kanyang termino. So, hindi pa pala natapos-tapos ang kanilang mga kaso, issue doon. Kahit nagmanikluhod na si Bongbong Marcos sa Amerika, lumuluhod, nagbigay na ng 4 na base militar. Walang rinta, tapos tayo pa ng mga Pilipino taxpayers ang gumagastos ng humanitarian or yung pagpapatayo ng mga gusali ng 4 na base militar ng Amerikano na bigay ni PBBM sa Kano para lang ma-delete, ma-absuelto sila sa lahat ng mga kaso nila at mabawi yung mga ari-arian na nakaw na yaman ng kanyang tatay na parang kinumpis ka din ng itong American government. Abay, sugapa din, no? Yung gobyerno ng Kano, no? So, tama lang pala mga lalabs, mga vayots, itong hakbang maisog rally hanggang international na mga solid Duterte supporters magrarally sa iba't ibang panig ng mundo. Amerika, Europe, kung saan pa, no? Sana mayroon dito Middle East. Sana mayroon din dito sa Kuwait, no? Pero mainit ngayon eh. Hindi talagang ano. So, kaya pala tinutulak talaga ng administrasyon ni Bongbong Marcos ngayon ang charter change na kunwari economic profession pero term extension dahil ayaw niyang babalik sa square one na siya ay hindi na makaapak muli sa Amerika kapag tapos na ang kanyang termino dahil huhulihin na siya. So, paano na lang yung kanyang asawang si Lam Butod na very New York. So, hindi na naman siya makaapak doon. Kaya, sinusulit-sulit nila yung pa-travel-travel sa US habang may immunity pa sila. So, ito, pakinggan po natin dito si Harry Roque. O, ito, binulgar po niya. Binibigyan siya ng immunity habang siya presidente. Matapos sa kanyang termino at makaitong dahilan kaya gusto nilang charter change. Para matapos sa kanyang termino at sa ganun, malaya siyang labas-pasok sa Amerika habang siya presidente. Diba? Isang dahilan din yan. Dahil kapag natapos na ang kanyang termino, abay po pwede na siyang ulihin dun sa Amerika. Nako, kaubo tayo dyan. Dating Senate President Vito Saloga, nakauna-unang chairman ng PCGG, no? Ang teorya ko, kaya bumalentong si Presidente Marcos doon sa kanyang naunang salita sa Philippine-Chinese Friendship Society na ang China ang pinaka-importantong aliado nila. Tama. Ay dahil doon sa tagong yaman, na nakaw na yaman ng mga Marcoses sa Amerika. At ngayon nga, meron siya. Hindi lang po tanging yaman, pati mga kaso po, Attorney Harry Roque, hindi lang sa tanging yaman. Dalawa yun ang kung bakit si Bongbong Marcos nagmanikluhod sa Amerika, bumalintong sa kanyang foreign policy. $371 million civil contempt doon sa kaso ng mga biktima ng karahasan sa human rights tulad ng Marcelo dahil ayaw sabihin ni Presidente Marcos kung nasan yung ari-arian nila sa Amerika para magamit, para mabayaran yung $2 billion na award ng mga human rights victims. Dinideny nila yun eh. Kung paano ba ang paghahanap ng tanging yaman dyan sa Amerika at nalaman ko nga yung 4 na Manhattan buildings kasama na yung Crown Plaza at saka yung Lindenberg property na isinurrender ni Antonio Florendo, no? Hindi lang yan.
Matatandaan ninyo nung nag-exile sila si Marcos Sr. Sa amin, Bongbong Marcos silang magpamilya doon sa Hawaii. Di ba may mansion? I-google ninyo yon. Yung mansion ng mga Marcos na sa Hawaii, nakapangalan po yan sa tiyo ni Anton Lagdamio na Florindo. Pero si Marcos Sr. ang may-ari. So, totoo po, lahat ng mga akusasyon kay Marcos Sr. na marami siyang ari-arian, pati pa yung Tadico Banana Plantation na yan na pagmamay-ari nila Antonio Lagdamio ngayon, ay pag-aari yan ni Marcos Sr. I-google ninyo yung pinost dyan ni Ambassador Rigoberto Tiglao, 2017 yon, andoon. Makikita ninyo kung sino totoong may-ari ng Tadico Plantation na yan na sagingan dyan sa may Davao Oriental, del Norte. Hindi po, yung asawa ni Don Zulueta na si Anton Lagdamio, Marcos po, Senior. So yun yung mga nagmamay-ari dyan. So totoo, yung akusasyon sa kay Marcos Sr. ng PCGG na marami siyang mga ari-ari ang nakaw na ipinangalan sa iba't ibang pangalan or iba't ibang tao. Uncle nitong si Astap Anton Lagdamio. Anton Lagdamio, no? Anton Florendo Lagdamio. Pero alam mo ba, ang aking nalaman doon sa mismo anak ng aking grand uncle, ang Amerika, hindi gaya ng Europa. Ang Europa kasi, lalo na yung mga Supreme Court, ibinigay sa atin. Yung mga $640 million na nahanap nilang mga deposito ni Marcos Sr. and his family. Kasama na dyan si PBBM. So yun yung ginamit natin pang bigay ng kaunting reparations doon sa mga naging biktima ng karahasan ng Marcelo, no? So mas mabuti pala itong mga bansa sa Europe. Dahil lahat ng mga nakaw na yaman ni Marcos Sr. na tinago doon, binalik sa Pilipinas. Hindi kagaya dito sa Amerika, sila naghanap, tapos sinikwister. Hindi binalik sa Pilipinas, sa mga Pilipino. Pero sa Amerika pala, dahil nung naghahanap na doon ang Pilipinas, naghimasok na si Uncle Sam. Ayun. At ang sabi sa akin, nung anak mismo ni Jovi Salonga, ang mga Amerikano kasi, kapag meron natatanggal ng diktador, sila naghahanap ng mga ari-arian. Anong sumatutan? Ang karamihan ng na-recover ng nakaw na yaman ng mga Marcoses nanggaling sa Europa. Halos wala tayong na-recover sa Amerika kasi ang mga Amerikano mismo sa pamamagitan ng DOJ at ng FBI ang naghanap at hindi nila sinabi sa atin kung ano yung mga ari-arian na nahanap nila. Yan po. Ayun, hindi sinabi dahil ayaw ibalik. Bakit? Ay, sinikwistir na nila. Kinuha na ng bansang Amerika, ng gobyerno ng USA, ang mga nakaw na yaman na itinago doon ni dating Marcos, late President Marcos Sr. At tas ngayon, nagmaniklod si Bongbong Marcos, ginamit pa rin ng Amerika si Bongbong Marcos, nauto pa. Nambudol na nga sa mga Pilipino si Bongbong Marcos, nabudol din siya ngayon ng kano. Siguro, hindi natin alam kung anong napag-usapan na doon. Baka sige, balik ko sa inyo yung ibigay ko yung, balik namin yung mga nakaw na yaman ng tatay mo dito. Pero dito ka sa amin, ikaw yung bansa mo, yung magiging frontline sa problema namin ng China at ng Taiwan. So, yun siguro. Ang kababalaghan na halos wala tayong nakuha sa Amerika kasi apat na building na foreclose. At $5 million lang yung ating nakuha, no? Nung sinalba natin yung property at saka yung sinurrender ni Florendo. At meron din kaunting sinurrender yung mga tantoko, no? Nako, pasensya na kayo. Alam ko, lahat kayo nagtatago na at kinakalimutan nyo na yung kasaysayan niya. Pero bubuhay. So, ayan. May tantoko, ha? Pamilyang tantoko na nakapangalan doon sa pamilyang tantoko, ari-arian ni Marcos Sr. So, may Florendo din. Marami yan sila. So, totoo pala talaga. Yung akusasyon ng PCGG. Hindi ko pumuli yan. Yan po maging advocacy ko. Nasaan
ang nakaw na yaman ng mga Marcoses sa Amerika na sa tingin ko, ang kanilang kagustuhan na mabawi ito ang dahilan kung bakit bumalento ngayon ang Marcos Jr. At ngayon, kinakaladkad tayo sa isang gera na wala naman tayong kinalaman. Attorney, kung maalala ko noong panahon nga na bago pa lang umupo bilang Pangulo si PBBM, at inimbitahan siya ng Amerika, nag-usap na nagkaroon tayo dito ng discussion na takot, di ba? Ikaw pa mismo nga yung nangunguna. Oo, ikaw nagsabi. Para lang talaga ako ng memorandum. Oo, kasi may kaso siya doon sa Amerika. May kaso siya doon sa Amerika. Hindi lang kaso, civil contempt. Yes, oo. Mantakin mo, $371 million. Dahil ayaw niyo sabihin kung nasaan yung ari-arian nila sa Amerika para mabayaran yung $2 billion na award sa mga human rights victims. Yan po yung katotohanan, ha? O yan, hindi niyo ako masusudyan for libel kasi Ayun! May civil contempt pala si Bongbong Marcos doon. Kaya, mga lalabs, mga vayots, hindi tayo magtataka kung ngayon ay talagang pinapagapang pa rin ng Marcos Jr. Bangag ADIC administration itong charter change, economic provision, bla 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 kung ano pa. Dahil nga ayaw na ni Bongbong Marcos, ayaw niya mahuli or yun, pwede na siyang hulihin ulit. So ayaw na niya yun mangyari kasi nag-i-enjoy na ngayon si Bongbong Marcos bilang presidente sa kaka-travel around the world. At wala siyang gastos dyan, gastos natin po, taong bayan. So malinaw, mga lalabs, mga vayots. Kaya suportahan po natin yung Hakbang Maisog Rally na kumukontra, pinapaalala or pinapaalam sa mga Pilipino kung ano talaga ang layunin ng administrasyon ni Bongbong Marcos dito sa charter change. Hindi po economic provision or pagbabago ng ekonomiya, baybaguhin, etc. Ang kanila talaga term extension dahil yun na nga ayaw ni Bongbong Marcos na nahulihin siya ng kano after ng kanyang term extension. So yun, malinaw sa sinabi ni Harry Roque.